Buddy, I know I how know it you works. have. I know you have, You're Jeff. not my friend. I'm not your friend. You're trying to get me. Or you're No, trying I'm not trying to get all you. you're trying to get is some stupid ass fucking confession, and you're not gonna get one. Jeff, Isang natural lamang na gabi noong 2011 nang biglang tumunog ang alarm bell ng isang lokal na 7-Eleven store. Isang armadong pagnanakaw ang naganap. Binahan ng mga reports ang local police department, pero pagdating nila sa pinangyarihan ay wala doon ang suspect. Matapos ang malawakang paghahanap ay nakarinig ng commotion ang mga pulis sa isang kalapit na bahay, kaya naman agad nila itong sinugod. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang isang lalaki na sabog sa ipinagbabawal na gamot. Ito ay nakaupo sa gilid, hawak ang kanyang baril. Bagamat sila ay walang ebidensya, ay dinala nila ang lalaki para ma-interview. Ang hinihinalang adik na ito ay si Jeff Person, ang lalaking nagnakaw at nakilala dahil sa imbis na makulong ay pinaglaruan niya lamang ang mga pulis na humuli sa kanya sa kabila ng pagiging sabog sa ipinagbabawal na gamot. Ano nga ba ang kanyang ginawa? Paano niya pinaglaruan ang mga pulis? At ano ang naging hatol sa kanya? Ang sumunod na 24 oras ay nakuna ng police cameras sa loob ng interview room. Si Jeff ay nasa kamay ng mga otoridad ng halos isang buong araw, subalit ang video footage ng 3 interrogation ay tumagal lamang ng halos 15 minuto. Kapag nagnakaw ka ng armadong pagnanakaw sa Georgia, ay hindi bababa sa 10 taong pagkakabilanggo ang maaaring maging hatol sa iyo. Subalit imbis na makulong si Jeff, ay gumugol lamang siya ng isang araw sa kulungan at binigyan pa siya ng mga inumin at candies habang nagsasagawa ng masterclass kung ano ang dapat gawin habang nasa police custody. Sa video na ito na inilabas noong 2011 ay makikita ang nakakagulat na detalye kung ano ang mga ginagawa ng mga pulis sa loob ng interrogation room at kung ano ang mga dapat gawin para malusutan ito tulad ng isang bihasa. Sa video footage ay makikita sa Jeff na nakaposas habang nakaupo sa loob ng isang maliit na kwarto. Ilang oras na rin ang ginugol niya sa loob ng selda habang naghahagilap ng mga ebidensya ang mga pulis at naghahanda para tanungin siya. Am I under arrest? for now. I'm under arrest. Yeah, I'll explain everything, but before I explain myself to you, we talk to each other, I need to read your rights, okay? What am I under arrest for? Well, like I said, I need to read your rights first. Obviously, the charge is robbery, okay? Yeah, I'll explain everything. I'm under arrest for robbery. You are, but let me read your rights real quick, okay? And then I'll explain it all to you. Is that okay? Agad na nagtanong si Jeff kung siya ba ay under arrest at kung anong kaso. Maliwanag na masusing pinag-aralan ni Jeff ang mga dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Kapag hindi ka kasi arestado o nakadetained, ay hindi mo obligasyon na sagutin ang mga katanungan at pwede kang umalis anumang oras. Kapag ikaw naman ay arestado ay pwede kang manghingi o kumuha ng abogado at manatiling tahimik hanggat wala pa ang abogado mo. Sa pamamagitan nito ay mapipigilan mo ang mga pulis sa kanilang mga tracks at ito ang pinakamagandang pansamantalang depensa. Bago ka arestuhin ng mga pulis ay obligado silang basahin ito sa iyo. Before we ask you questions, you must understand what your rights are. You have the right to remain silent. Anything you say can will be used against you in the court of law. You have the right to talk to a lawyer for advice before we question you, and have him or her with you during questioning. If you cannot afford to hire a lawyer and you want one, a lawyer will be provided for you. If you decide to answer questions now without a lawyer present, you'll still have the right to stop answering questions at any time. You also have the right to stop answering at any time that you want until you talk to the lawyer. Does that make sense? You probably heard. Ang tatlong ito ay talagang napaka-importante at madalas na hindi napapansin ng mga tao dahil sa kaba at takot na maaresto. Do you understand your rights, Jeff? Yes or no? You understand? Matapos basahin kay Jeff ang Miranda rights, ay agad na idinugtong ng mga pulis na si Jeff ay may dati ng kaso. Pero dahil sa sinabi nila na may karapatang manahimik si Jeff, ay ito mismo ang kanyang ginawa. Do you understand what I read you? Did you comprehend what I read you? Napasandal na lamang ang detective sa upuan habang pinagmamasdan si Jeff. Jeff, I'm just here to talk to you and figure out what happened and move you on out of here at least some of it. So do you understand the rights I read to you? Hindi kampante ang detective sa pananahimik ni Jeff, pero kailangan niyang manatili doon hanggat maaari.
If you got something that says you didn't do this robbery, this is your chance to talk to us. Okay, good cop. Medyo naliligalig na ang detective at nahahalata na niya na ilang oras siyang pahihirapan ni Jeff. No, usually I'm the prick. You look like the prick. I am. Jeff, do you understand your rights? Yes or no? So am I under arrest? Yes, you're under arrest. Get me back to the cell. I don't talk to you, motherfucker. Okay, here we go. Sa unang round ng interrogation ay walang napala ang mga pulis kaya naman ibinalik na lamang siya sa kanyang selda, pero makalipas ang 2 oras ay muli siyang ibinalik sa parehong kwarto para sa round 2 ng interrogation. Want a Coke? You gonna be able to pop it open or you need me to? I need methadone. You need methadone? I don't have any. Do you have medication for it, or a prescription for it? Or? What do you need methadone for? Cause I'm a fucking junkie and you guys, I can't get no methadone. I'm gonna go through withdrawal here in a minute. Isang lata lang ng soda ang hinihingi ni Jeff bago siya bumalik sa interrogation room. Ngunit agad niyang binanggit ang mga withdrawal na malamang na nagsisimula na niyang maramdaman. Gayunpaman, ang methadone na gamot na hinihingi ni Jeff sa simula ng pag-uusap na ito ay maaaring gamitin upang bawasan ang mga epekto ng withdrawal at maaari pa nitong mabawasan ang cravings na malamang nararanasan din niya sa buong panahon na siya ay nasa kustudiya ng mga pulis. How long you been using heroin? Long time, buddy. 10 years? 15 years? I hardly been alive that long. What are you trying to talk to me about here? Talk to you about what happened last night. Look, here's the deal. Either you're in a bad set of circumstances or you went and committed an armed robbery last night. Yeah, right? I'm in a shitty, wrong place at the wrong time, obviously. I didn't commit no fucking armed robbery. All right, then let's talk about this. Let's I don't not have keep nothing. up I the don't talk act. to the police. Si Jeff ay malinaw na tapos na sa personal na pag-uusap at gustong bumalik sa usapin na naaresto siya dahil sa isang bagay na hindi niya ginawa at gustong makaalis sa lalong madaling panahon. I know you have. I know you have, You're Jeff. not my friend. I'm not your friend. You're trying to fucking get me. Or you're No, I'm trying not trying to get all you. you're trying to get is some fucking stupid ass fucking confession, and you're not gonna get one. Jeff, I'm not going to get a Because- confession out of you for nothing. Exactly, because I And I'm didn't do not trying to nothing. get a confession out of you. Okay, I'm gonna tell you, I didn't commit no armed robbery, and y'all ain't got no fucking evidence saying I did. Let me go. All you did is find me sitting in my buddy's house because my fucking buddy's dog's going ape shit. I go outside, there are cops everywhere, and they spotlight me. They say, "Come here." I say, "What's up?" They search me. They ain't find Hang on. nothing. What's Let up? me read this. No, Yes. because I'm not gonna. Ang pambabaliktad ng pulis na ito na nagsasabing hindi niya sinusubukang makuha si Jeff habang siya ay nakaposa sa isang interrogation room ay napaka nakakatawa. Sa kabila ng gigil ng detective na mapaamin siya ay nananatili lamang kalmado si Jeff at ang bawat bahagi ng sinasabi niya ay napaka-perpekto na tila ba pinag-aralang mabuti. Ito ay ang hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng personal na legal defense. Isama mo pa ang katotohanan na si Jeff ay halos tiyak na nagsisimulang makaranas ng mga withdrawal. Gusto ko ring i-highlight ang puntong ginawa ni Jeff tungkol sa kung paano sinubukan ng mga pulis na pilitin siyang mapaamin. Ang isa sa mga pangunahing pamamaraan na ginamit sa mga interogasyon na ito ay ang red technique. Ito ay binuo ng isang dating pulis at psychologist noong 1960s matapos niyang mapaamin ang isang lalaking inakusahan ng pagpatay sa kanyang sariling asawa. Ang pamamaraan ay binubuo ng 9 na hakbang na nagsisimula sa isang magalang na talakayan tungkol sa kung bakit ang suspect ay inaakusahan ng krimen na sinundan ng paggamit ng mga ilang partikular na body language sa loob ng interrogation bilang pagpapakita ng pagkakasala. Ang pamamaraan na ito ay nagtatapos sa pag-aalok sa mga suspect ng 2 alternatibong pahayag na maaari silang sumang-ayon sa isa na bagyang mas katanggap-tanggap kaysa sa isa na hahantong sa maling pag-amin ng suspect. Sa katunayan, ang orihinal na kaso na pinagkuhanan ng teknik na ito ay kalaunan na lumabas na hindi niya talaga pinatay ang kanyang asawa. Nabudol lamang siya para makagawa ng maling pag-amin. Here and tell me what happened last night, and then all of a sudden I read that to you, and you screw it. I ain't talking to you. I want a lawyer. I don't understand that. What changed? Just in the Because I told you what I already told you what happened. you didn't.
How didn't I? You didn't tell me what happened last night. How didn't I But- just tell you what? But now you've handcuffed me, and I can't talk to you because you've asked for an Well, attorney. right. So, okay, that's fine. But I will tell you right now, you're still on a hold for a robbery. I know. I don't know why. I need a fucking lawyer because obviously I didn't do nothing, and obviously you guys know I didn't do nothing because I've been arrested for the same bullshit before, and you guys don't interview me this much. So, wham bam, thank you for the coke. Put me back in the cell. Ngayon ay humingi na si Jeff ng abogado at muli ay tumangging sagutin ang mga tanong. Ngunit nasa galitnaan pa lang tayo ng footage na ito at ang kakayahan ni Jeff na ipagtanggol ang kanyang sarili at ganap na sirain ang pulis na ito ay lalo lamang gumaganda. Okay. But, you know, if you're saying you didn't do it, you need to give me your side of the story. I didn't do it. Okay, well, give me your side of the story. You got, I mean, convince me. Because I got a lot of evidence. I got a lot of physical evidence. Well, like what? Name Well, I don't need to, why should I tell you that? Magsisimula ng maging desperado ang detective. Alam niyang nauubusan na siya ng oras kaya naman gagawin niya ang anumang detalyadong mga diskarte o pamamaraan para makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Nagsisimula na siyang magbanta na mayroon siyang mga ebidensya na madali niyang magagamit upang hatulan si Jeff. Kung totoo ang lahat ng ito ay malamang na sinusubukan niyang gamitin ito para takutin si Jeff para magpanik at magbigay ng karagdagang impormasyon. Ngunit sa halip ay gumamit siya ng isang manipis na retorika na nagsasabing dahil hindi siya tinulungan ni Jeff ay hindi niya tutulungan si Jeff. Name him. What's that? Name him. Well, why do I need to do that? You haven't helped me out a lot. You give me a little bit, I give you a little bit. We go back and forth. I give you one of my piece of evidence, now give me a little something. Alright? What time do you get over to Aaron's house? No, anything I say here can and will be used against me. Sure, but anything you say here, I can also tell your parole officer. Ang detective ay desperadong sinusubukang makipagtawaran kay Jeff. Kung makikipagtulungan siya dito ay kakausapin nila ang parole officer, ngunit agad na napagtanto ni Jeff na wala talagang silbi ang parole kung siya naman ay makukulong ng 20 taon. Ipinapakita nito na hindi talaga nila kayang i-convict si Jeff at tila ba sila ay nauubusan na ng oras. Humingi ng abogado si Jeff pero nakaupo pa rin sila doon at nagtatanong sa kanya na para bang hindi yun isang tahasang paglabag sa mga karapatang binasa nila kay Jeff. Sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon ay alam nila na kung wala silang makukuha mula kay Jeff ay malapit nang maubos ang kanilang oras at si Jeff ay pinagmamasdan lamang ng mabuti ang orasan. Sa susunod na 4 na minuto ng interogasyon ay patuloy na tinatanggihan at nilalabanan ni Jeff ang anumang sasabihin sa kanya ng mga pulis. Inilabas nila ang baril na nakuha sa kanya at patuloy na sumusubok at gumagawa ng isang deal. At kahit na sinubukan siyang takutin sa pamamagitan ng pang-uuyam sa kanya kung ano ang magiging itsura ng pagbabalik niya sa bilangguan at kung wala ang alinman sa mga gamot na pangsustento niya. Subalit sa kabila nito ay nanatiling matatag si Jeff dahil alam niya na malapit na siyang manalo. Stupid thing that you've asked me, dude, is going to be in the discovery. I'm not even going to do discovery. The prosecutor is. Okay. So, I mean, you halfway know the system, how things work, and you halfway don't. Am I right? I half-ass know Yeah. that the only reason I came up here is to get a fucking Coke. Okay. And I got it. But now I want a Butterfinger. But that's not going to happen for a while. What, the Butterfinger? Yeah. Why not? I need to go to the hospital. I'm coughing up blood. Okay. Let's go to the hospital. Patuloy siyang tinatanong ng mga pulis kahit na malinaw na nakikita siya na may sakit at patuloy na tinatanggi nila na makakuha siya ng mga legal na resetang gamot na kailangan niya para sa kanyang mga nararamdaman at paulit-ulit na nagtatanong sa krimen na wala namang ebidensya. Sa kabila nito ay nanatiling kalmado si Jeff at maingat sa mga salitang binibitawan niya habang nanghihingi ng soda at chocolate bars. Makalipas ang 12 oras ay pinakawalan din nila si Jeff.